Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid at aking pong ikinagagalak na makasama kayo sa ating pong ginagawang pag-aaral ng ating pong leksyon na may temang God's Mission, My Mission. Patuloy po nating tinutuklas at inaalam ang konsepto ng salitang mission. At nalaman po natin nung mga nakaraan nating pag-aaral na para maunawaan ito ay kailangan nating makilala ang ating Panginoong Diyos because He's a God who's reaching out to us. Siya'y Diyos na ang nais niya ay tayo po ay ma-reach out, mailigtas at makakilala sa Kanya. And we are joining Him in this mission upang nang sa ganon, maraming mga tao rin ay malaman anong klaseng Diyos ang ating pinupurot sinasamba. At tunay nga na tayo sa pagtawag ng ating Panginoong Diyos, He is calling us to start where we are. At hindi lamang po sa pagsisimula where we are, the objective is to be a blessing to all the people. We are to go out of our comfort zones. Ang objective ay maging blessing tayo. Although there will be obstacles, but at the end of the day, there may be walls, there may be borders, there may be limits. But with God, there's no walls, no borders, no limits. Ayan po yung napag-usapan natin ng mga nakaraan po nating pag-aaral. At napakabuti ng Panginoon sapagkat patuloy nating tinutuklas at inaalam ang mabuting balita mula sa Kanyang mga salita. At kung nawa ito'y makatulong upang nang sa ganon mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at maisuko natin ang ating buhay at makilahok tayo sa paglilingkod at sa pagtawag ng mga tao sa Kanya. So, mapalapit sa Kanya kung paano tayo'y nakaranas ng kabutihan at nakilala natin siya, ipapakilala rin natin siya sa mga tao sa ating kapaligiran. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan pa rin nating patuloy ang kwento ni Abraham at makikita natin na sa Old Testament pa lang, sa umpisa pa lamang, we can see the idea of mission, yung concept of mission is in the Bible, that God is reaching out to us and He's continually reaching out to all of us. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan po nating sharing God's mission. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ay pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na nasusubaybayan din naman o napapalabas din po sa Hope Channel Philippines. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy po tayong nakapagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga online ministries o ito pong online ministry natin ito. Napakaabala ng inyong lingkod sapagkat marami po tayong mga ginagawang mga pangangaral na face-to-face. Dumadalaw po tayo sa iba't ibang mga churches para magkaroon po ng mga evangelistic campaign at ganoon din po ng mga training, seminars at mga week of prayer at marami pang iba. Ngunit po rin ang Panginoon sapagkat patuloy pa rin po nating nagagawa ang paglilingkod na ito sapagkat ang nais po namin mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid ay patuloy pong mapaglingkuran kayo at makapagbahagi ng simpleng pag-aaral kung paanong makakatulong nawa sa ating pagkaunawa ng leksyon at makita po natin that this is very practical and relevant sa ating mga buhay. Kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, kamusta po kayo at sana po yung nasa maayos kayong kalagayan at sana rin po ay patuloy namin kayong makasama sa mga susunod pa. Maaari nyo pong gawin ay i-like, i-subscribe, i-follow, i-hit nyo notification bell para nang sa ganun po ay ma-notify kayo sa mga programs na amin pong ginagawa at makasama din namin kayong patuloy dito sa mga iba't ibang mga pag-aaral. At kung kayo naman, mga kaibigan, mga batid, ay lagi na naming nakakasama, lagi na po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ito sa social media o maging sa television, patuloy ko po kayong inaniyahan na i-share po ninyo ang pag-aaral na ito sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay upang nang sa ganon, mas marami pong tao ang mapaglingkuran po natin. You can share the link
Kung nanonood po kayo sa social media, pakishare nyo rin po yung YouTube natin para nang sa ganun po ay mas lalo pa pong ma-reach out ang maraming mga tao sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ganun din naman sa mga sumusubaybay sa television, you can also share by sharing the news. Ano po, na meron tayong pag-aaral na ginagawang ganito. It's a very practical treatment ng ating pong leksyon at nawa po yung makatulong sa paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And I hope and pray na kayo pong lahat, mga ginigilo na mga taga-subaybay ay patuloy na iniingatan, ginagabayan at sinasama ng ating Panginoong Diyos. Marami mang pagsubok, marami mang problema. Nawa po'y patuloy tayong manghawak sa Kanya at huwag nating kakaligtaan na magpabigay ng panahon sapagkat ang Diyos ay laging nandyan na nagre-reach out sa atin at ang gusto niya ay makilala natin siya. Amen? At of course, as usual, patuloy pa rin po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid na patuloy pong sumusuporta sa paglilingkod na ginagawa po natin ito. Hindi po namin magagawang makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong online ministries dito po sa ating program na ito kung hindi po dahil sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga taga-sumusubaybay na nalaman yung ating mga ministering ginagawa and they are continuously praying, supporting, and sharing their blessings para po tuloy-tuloy na mapaganda at tuloy-tuloy po nating magawa ang ating mga pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi po namin magagawang gawin ito, mapaganda pa ito, kung hindi po dahil sa inyong, kung hindi kayo ginagamit ng ating Panginoong Diyos para masuportahan ang ministry na ito. And by God's grace, we want to continue to improve. Meron tayong mga gusto pang makuha na mga bagay upang nang sa ganun, mas lalo pang maging smooth at mas lalo pang maging maayos ang ating mga paglilingkod. Purihin ng Panginoon, all glory and praises to God. And maraming salamat po na nagpapagamit kayo in sharing your blessings for this ministry. At ganun din po, yung mga pagdalaw natin sa mga churches, maraming salamat sa mga nagpe-pray at sumusuporta sa mga churches na nakaka-partner po namin, mga districts, mga conferences and unions, at maging sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Maraming salamat po at nagagawang patuloy ng inyong lingkod na makapaglingkod. Maraming salamat po at nawa po'y patuloy kayong gabayan at pagpalain ng ating mahal na Diyos. At sa pagpapatuloy, sama-sama po tayong yumuko sa panalangin at hingin natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkalob niyo sa amin upang mapag-aralan ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito, may tanim sa aming mga puso't isipan, at inihiling po namin, Panginoong Diyos, na buksan na aming mga puso't kaisipan upang maunawaan ang mabuting balita, ang inyong pong mensahe para sa amin, sapagkat alam namin, mahal na Diyos, na sa aming mga sarili, kami po yung mga mahihina, hindi po namin kaya, wala kaming kakayanan, and so we surrender our will to you, O God. Lord, help us. Tulungan niyo po kami, maintindihan at maisabuhay ang mga ito. Tulungan niyo po kaming tumingin lagi sa aming Panginoong Jesucristo. At Panginoon, alam po namin, sa aming pag-aaral ngayon, kasama namin kayo, tutulungan niyo kaming maunawaan ito. Purihin ang inyong pangalan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo po ay kasama namin sa pag-aaral na ito, pinupuri ko po ang ating Panginoong Diyos na tayo ay patuloy na nagkakasama na pag-aaralan ng mga salita niya at patuloy na lumalagong sama-sama sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At tulad po na aking lagi sinasabi, magpanalanginan tayo mga kaibigan ko, mga kapatid ko, sapagkat it's only by the grace of God na nagagawa po natin na patuloy na makapaglakbay, makapaglakad sa pananampalataya. We cannot do it on our own. We need the Lord in our lives. Let's pray for each other. Amen? At ngayon po, pag-uusapan natin ay pinamagatan po nating sharing God's mission. Napakagandang topic, napakagandang pag-aaral, at nawa po'y makinabang tayong lahat, makatulong at makita po natin ano ang mga simpleng mga pamamaraan na pwede nating gawin upang makilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Well, in reality, we will also be talking about ano ang karakter ng isang tao na naranasan ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po yun, kung paanong ang karakter na ito ay kinakailangan o lumalabas sa atin sapagkat ito ay paraan upang nang sa ganun maipahayag at makilala ang ating Panginoon Jesucristo
sa mga tao sa ating kapaligiran. Again mga kapatid, it all begins with God. Hindi natin magawa itong mga ito if not because of the grace of God. If we have not experienced His grace, hindi natin magagawa ito ng tuloy-tuloy at yung mga pag-uusapan natin tungkol po dito sa konseptong ito. But let me begin with the key text o yung susing talata po natin sa John 13:34-35 at ang sabi ganito, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have loved one another." Okay So dun pa lamang sa text natin, mapapansin po ninyo na ito ang pinili nating talata sapagkat ito ay pumapatungkol sa ating pakikitungo sa ating kapwa. At hindi lamang pakikitungo sa ating kapwa, kung paano yung ating saloobin sa ating kapwa. At sa pamamagitan daw po nito, makikilalang tayo ay tunay na mga disipulo ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda. And that's why, as usual, I've summarized our lesson para sa 3 points. Upang nang sa ganon, nawa po maging madaling paraan para maunawaan, madaling paraan para ma-memorize, madaling paraan para ma-share natin sa mga kaibigan natin, sa mga tao sa ating kapaligiran. And lagi po naming sinasabi, ang amin pong sinishare sa inyo ay ang aming reflections. At kung meron kayong iba na inyo pong napulot, inyo pong nalaman, at mga leksyon na inyong gustong ibahagi, pwede nyo pong isulat dyan sa comment box kung nanonood kayo sa social media. Kung kayo naman nanonood sa television and hindi nyo gusto mag-comment, isulat po ninyo, and so that sa susunod na mga pagkakataon na mabibigyan kayo ng pagkakataon to share something about this same topic, ay meron po kayong may babahagi. Ano po? So ito po mga kapatid, let me begin with my first letter C. At yung pinag-uusapan natin when it comes to sharing God's mission, na tayo'y nakikilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga na makita po natin yung qualities na kinakailangan sa isang mananampalataya upang nang sa ganun maging matagumpay po tayo sa ating paglilingkod at pagpapakilala sa ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay, sa ating mga paligid. Well, alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, I believe that this is the result of our knowledge of God, of our encounter with God. The more na nai-encounter natin siya, nakikilala natin siya, itong mga karakter na ito, itong mga bagay na ating pong babanggitin, ay lalong lumalabas sa atin sapagkat binabago tayo ng ating Panginoon Jesucristo. And so, the first letter C, let's talk about the character. Ano ang karakter ng isang nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo na nakikilahok sa kanyang gawain? At alam nyo, napakaganda sa kwento pa lang ni Abraham, we can get a lot of lessons. In Genesis chapter 18, kung papansin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung pagkakataon na kung saan ay merong dumadaan habang si Abraham ay nagpapahinga, and he showed hospitality. Ano po, nagpakita siya ng hospitality. At pinigil niya yung mga tao at ang sabi niya, maaari bang kayo'y dumaan muna dito at kayo ay aking paglilingkuran? Basahin nga natin sa 18 verse 4 and 5 at ang sabi ay ganito, "Please let a little water be brought and wash your feet, and rest yourself under the tree, and I will bring a morsel of bread that you may refresh your hearts, and after that you may pass by in as much as you have come to your servant." Ano po? Ang ganda. Sapagkat dito mga kaibigan, mga kapatid, ang ginawa po ni Abraham, as he saw strangers walking, ang nangyari po ay he was so hospitable in stopping them and in offering them food and his services. Imagine nyo ang sabi niya, yung magdadala ng tubig para mahugasan ng paat upang sila'y makapagpahinga at upang sila'y makakain sapagkat alam nyo mga kapatid, yung kanilang lugar noon is desert. Okay? Hindi ito yung katulad ng lugar na meron tayo ngayon na naka-tiles, naka-aircon at marami pang iba. And so, walking can be very tiring. Ano po? At napakainit. And so that's why yung mahugasan ng paa, it really gives relief. Lalo na, ang suot lang nila noon, sandals, at for sure, dumudumi ang kanilang mga paa. At syempre, makakain at makainom sila, ay talagang marerefresh at matutuwa sila. And so, Abraham showed hospitality.
At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, kung babasahin pa natin sa mga sulat ni Ellen White, later on, Abraham, because of his hospitality and love, he didn't even know na yung kanyang pinaglilingkuran is no other than an angel or God Himself. Ano po? Kasi, well, again, it's a long story. You can read through Genesis chapter 18. But the point that we're trying to give here is that hindi alam ni Abraham na ito ay mensahero o messenger ng Diyos o Diyos mismo na magsasalita sa kanya sa pamamagitan nitong mga ito. And yet he was ready to welcome them and to show hospitality. Kaya ang sabi po sa ating leksyon ay ganito. His most immediate way to fulfill his mission was through hospitality toward these strangers who seemed to have just appeared on the horizon. Ano po? So, nagpapahinga siya, and then he saw them, and he was ready to reach out to them and welcome them. Kaya dito po pinapakita sa atin that yung character ni Abraham, he was very hospitable. Very hospitable that even in dealing with strangers, ginagawa niya po ito. Madalas sa mundong ating ginagalawan ngayon, ay tayo po ay ready lamang to accept, ready to show hospitality dun sa mga kakilala natin, dun sa mga kaibigan natin na maaring dadalaw sa atin. Pero dito, perfect stranger, at ang nangyari po, lumabas lang somewhere, and Abram was willing to extend his hand, show his hospitality to them. And so, sinasabi po sa ating leksyon, to be successful in mission or isa sa mga pamamaraan na tayo ay makikilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos ay yung pagpapakita ng hospitality sa mga tao sa ating paligid. And of course, mga kaibigan, mga kapatid, kaya po linagay ko ito doon sa first point natin na character. Kasi in reality, you can do this out of force. Yung hospitality, pwede mong gawin yan nang napipilitan ka lang o dahil you're expecting something in return. Pero itong kay Abraham, it's connected with his character kasi bakit po? He's doing it to total strangers. At tandaan niyo po, nung mga panahong ito, sila ay naglalakbay. At sa paglalakbay, maaring siya ay alam niya yung hirap ng paglalakbay. And at the same time, ito yung pamamaraan na ipinapakita ni Abraham, pinapakilala ni Abraham ang ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Ito yung sinasabi natin na ministry not just through preaching but by walking. Okay? Yung sa buhay natin, nakikita yung kalooban at yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Na willing tayong tumulong at magpakita ng pagmamahal even to perfect strangers. At dito rin mga kaibigan, mga kapatid, mapapakita po natin na hindi totoo yung konsepto na para makilahok sa gawain ng Panginoon ay kailangan marunong ka lang mag-preach. Kailangan marunong ka lang magkumanta. Ano po? Hindi lang ganon. Kasi dito po, maging sa pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, being hospitable, we are also joining God in His mission. At sa pamamagitan na ito, napapakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo sa mga tao sa ating paligid. Kasi bakit po, tandaan ninyo, yung strangers na suddenly tutulungan mo, ano po mangyayari? Diba, they will start asking, why are you doing this? Bakit mo ito ginagawa? Hindi mo naman kami kilala. Ano po yung magpapakitaan mo ng kabutihan? Minsan nanonood po ako ng yung mga vlogs ng mga taong tumutulong sa kapwa, tao, at yung mga tinutulungan nila, yung mga taong hindi talaga makakapagbalik sa kanila. And many people will ask, ba't mo ginagawa ito? You don't know me, but alam mo yun, yung ganun. And then that's the opportunity for us to not just say na, well, I'm doing this because of my blog, I'm doing this because I have more blessings and all of that. We can say that, but we can also but most especially we can point them to the God that we are serving. Pwede natin sabihin na when they start asking, kasi po
nakilala ko ang ating Panginoong Diyos and I believe that this is the right thing to do and I want to honor God sa aking buhay at sa pamamagitan po nito, I believe that I am honoring Him. Di ba? At pag ginawa natin yan, it's a way of showing people, proclaiming to people who God is in our lives. So, again mga kapatid, yung sa karakter ni Abraham, he showed hospitality. Kita po natin yung desire niya, yung longing niya to be of help to people. And I believe once we have experienced the love of Jesus Christ, we want to reach out. Gusto nating tumulong. At yung ine-emphasize ko po kanina, makikita po natin na dito, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpipreach, mahalaga yung pagpipreach, mahalaga yung pag-awit, but most of all, mahalaga makita sa ating karakter yung atin pong mga ipinapangaral. Makita sa ating buhay, sa simpleng mga kilos natin, pamumuhay natin, napapahayag ang ating Panginoon Kristo. Even with how we deal with strangers. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, kamusta tayo? Naalala ko tuloy yung kwento na meron pong babae nang sabi niya, Pastor, pahingi nga ako ng pamphlet para maipamigay ko sa mga kapitbahay ko. At ang sabi ng pastor, Sister, mahalaga yan, maganda yung ginagawa mo, pero tandaan mo, kahit wala yung pamphlet at kung maubusan man tayo ng pamphlet at wala ka nang maipamimigay, tandaan mo, ikaw ang pamphlet na binabasa ng mga kapitbahay mo. Kasi bakit mga kapatid, we can be good in singing, we can be good in preaching, we can be good in doing all these technical things, pero kung wala ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay at hindi nakikita sa atin how we deal with the people around us, then hindi rin po magiging effective yung ating witness. Kaya nga yung key text natin, di ba? Love one another. Ang sabi pa ni Ellen White sa Education, page 187, Abram's influence extended beyond his own household. Wherever he pitched his tent, he set up beside it the altar for sacrifice and worship. When the tent was removed, the altar remained, and many a roving Canaanite whose knowledge of God had been gained from the life of Abraham his servant, tarried at that altar to offer sacrifice to Jehovah. Grabe, ano? Sa pamamagitan ng buhay ni Abraham, yung kanyang pagsamba, yung kanyang dedikasyon sa ating Panginoong Diyos, as he goes around, he builds altar, at yung pakikitungo niya sa mga tao sa paligid, kung paano niyang pinapakitaan ng kabutihan at pagmamahal, at wini-welcome niya yung mga tao sa paligid, ang mga tao nakakakilala rin sa ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Every time they see that altar, kung saan tumigil si Abraham at umalis na nakikita nila yung altar, maaring may mga usapang, alam ko na kung sino ito. Ito yung nagpakain sa atin nung nakaraang dumaan tayo. Ito yung nag-offer ng kanilang help. Ano? At itong altar na ito, marahil ito yung paraan nila in recognizing the God that they are serving. At sa pamamagitan noon, yung influence ni Abraham extended beyond, napapakilalang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang hospitality o ng kanyang karakter, ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, while there is a great need for us to really preach, to proclaim the word, to sing for Jesus, yung karakter po natin, kamusta? Kamusta tayo sa pakikitungo sa ating kapwa? Kamusta tayo sa pakikitungo sa mga tao, sa strangers sa ating paligid? Ano po? Kamusta po yung pakikitungo sa kanila? And another one, in connection to hospitality na nakita po natin sa karakter, sa buhay ni Abraham, sa kanya pong pagre-reach out, sa pakikibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos, there's also great love sa kanyang puso. Bakit? Tingnan niyo po sa Genesis 18:25, when he learned about yung plan ng Diyos to destroy Sodom and Gomorrah, he said these words, "Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be it from you, you shall not judge all of the earth, do what is just." Ayan, no, sabi niya, no, yung judge of all the earth daw, do what is just. Ito po ay paraan ni Abraham in talking to God and of course, hindi natin pwedeng sabihin dito na, ay grabe, mas mapagmahal pa si Abraham kaysa sa Diyos kasi para bang sinasabihan niya. No, mga kapatid, God is a loving God.
At ito mga kapatid, yung ginagawa ni Abraham is simply his conversation and his desire, yung love ni Abraham for people. Batandaan niyo po, ang Diyos is, merong maraming text sa Bible na sabi pa nga sa New Testament, kung tayong mga ama, kaya nating magbigay sa ating mga anak, how much more God? Mapagmahal ang ating Panginoong Diyos. So ito mga kapatid, makikita lamang po natin dito, yung desire, yung love ni Abraham na maligtas kahit yung mga nasa Sodom and Gomorrah. Okay? Kasi, bakit mga kapatid, ang sabi po nating leksyon, in the end, Abraham based his request on what he personally knew about God's love for human beings. He himself had a great love for sinners, and he knew that as long as there is life, there is hope for salvation. Grabe to. Yung mahalin mo, yung alam mong lugar na gumagawa ng kamalian at kasamaan. Minsan, di ba, mangyayari, sabihin na lang natin, ay, sige yan, puksain na lang yan. Di ba? Ayan, sige, minsan nga po, di ba, may mga maririnig pa ako pag minsan sasabihin, ay, tama lang yan na nangyari sa kanila kasi ganyan yung ugali nila. Di ba? Minsan, mga ganyan, mga kapatid. Di ko alam kung nangyari na rin sa inyo yan, na nasabi nyo yan sa ibang tao, sa ibang grupo. Minsan po, di ba? But Abraham, although he knew, kasi bakit po? Tandaan nyo, this is already Genesis 18. When you go to Genesis 14, 15, makikita nyo po doon na nakita niya kung paano na-influence si Lot as Lot stayed in this place. He knows na yung mga taong tumitira doon ay mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. And yet Abraham was willing to intercede for them. Nagpapakita po ito ng pagmamahal ni Abraham for people. And I think when it comes to God's mission, mahalaga po na sa ating mga puso, sa ating karakter, there is love. And of course, yung pinag-usapan natin kanina, yung hospitality, you also cannot just do that without love. You can do it for a while. Yung sabi ko nga po, pwede mong i-fake. Pwedeng you're doing it because of benefits or others. Pero pag wala na yung mga kapalit at wala na yung mga benefits and everything, ang pag-ibig ang umiiral sa ating mga puso, we will continue doing it because it's the right thing to do. Amen? So, yung pag-ibig, mga kaibigan, mga kapatid, yung puso ba natin ay nag-uumapaw ng pag-ibig para nang sa ganon, we will reach out to people around us, even to those strangers. And this is not easy. Kasi bakit po? Tayong mga makasalanan. Ang ating normal na reaction is we want vengeance. Gusto natin, tayo lang yung maganda yung nararanasan. Pero dito mga kabin, mga kapatid, even people ay may mga ginagawang malit. Alam ni Abraham, he is so loving. Mahal po niya yung mga tao. At I hope and pray, ganun din yung nararamdaman natin. Na kaya tayo aktibo, na tayo ay naglilingkod, aktibo tayo na umaawit, nagsesermon, nagluluto, nagpe-pray, gumaganap sa mga gawain sa iglesia o kahit saan pa man, o maging sa ating pakipag-interact sa mga tao sa ating paligid, sa ating pakikisalamuha sa mga tao, sa ating mga pagba-Bible study. I hope and pray, mga kaibigan, mga kapatid, that it's really about love. That we want people to have hope in Christ. That we want people to know Jesus. Na gusto nating malaman nila na may pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo, at bagamat, alam nyo, yung mga tao maari sa paligid natin nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya at buhay na taliwas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-ibig ang nasa ating puso na gusto natin silang makaalam at malaman ang mabuting balita mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, again, number 1, mga kapatid, yung first letter C natin is character. Kamusta? As we share in God's mission, as we share God's mission, as we participate in the mission of God, it's important na yung ating mga buhay, yung qualities na meron tayo, yung karakter, ay merong pag-ibig, and we're willing to show hospitality to strangers. We're ready na tumulong, at hindi lamang tumulong, i-welcome at ipakilala ang ating Panginoon Jesucristo sa mga tao sa ating paligid. Amen?
Ano po? So, mahalaga. Kaya nga po naalala ko yung nabasa ko, I think it's Oswald Chambers na ang sabi niya ay, you can go to a seminary to learn how to preach. But if you want to get messages, you need to go to God. Ang ganda nun. Ano? Ang ganda nun. Kasi bakit po? Sinasabi sa atin, yung sa seminary ang tuturuan tayo paano mag-sermon, pero para makakuha ng mensahe na tatago sa puso ng mga tao, walang ibang lalapitan natin ang ating Panginoong Diyos. Anong ibig ko po sabihin? Yung pag-ibig na ito, hindi natin makukuha kung saan-saan. Yung pag-ibig nito nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pag naranasan natin yung pag-ibig niya na tayo hindi karapat-dapat, tayo mga makasalanan, tayo ay walang pag-asa, and yet God gave His life, Jesus gave His life for us. Magkakaroon ng, mabubuhay yung puso, yung kagustuhan sa ating mga puso na paglingkuran yung mga tao sa ating kapaligiran. Na gusto nating sila rin makakilala sa ating Panginoong Diyos. And so that's why it will result to giving our time, our efforts, our resources. Willing tayong isacrifice lahat yan. Ibigay at itulong sa gawain ng ating Panginoon at tayo mismo makilahok sa gawain ng ating Panginoon upang nang sa ganon, maipahayag ang ating Panginoon Jesucristo at magkaroon din ng pag-asa at maranasan ng iba yung saya na nararanasan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Di ba mga kapatid? Kaya tayo nagiging aktibo sa gawain, hindi dahil napipilitan tayo, kundi dahil naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo, at dahil doon sa pag-ibig na yon, gusto rin nating patuloy pa na makilahok sa gawain at gagawin natin ang lahat para may pahayag ang ating Panginoong Yesus. Mapakilala ang ating Panginoong Diyos, maging sa mga strangers. Maging sa mga tao na dito po sa kwento natin, maging sa mga tao na, alam mo yun, yung ginudge na ng sanlibutan na wala ng pag-asa, dapat nang mapuksa, at alam mo yun, dapat nang mawala, we will continue to show love to these people. Kasi tayo mismo naranasan natin na tayo ay pinagkalooban ng pagkakataon at minahal ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, number 1, character. Number 2, it's also important not just yung character but also our connection. Yung connection, bakit? Makikita natin, dito po, ang ibig po sabihin dito sa connection is the connection of Abraham to God. Mapapansin nyo ang buhay ni Abraham just like Jesus. But syempre, of course, Jesus, makinabasa natin sa New Testament, talagang grabe, he's a man of prayer. He's always connecting himself to the Father. But si Abraham also showed the same. Siya ay talagang nagko-connect sa ating Panginoong Diyos, nag-i-intercede sa mga tao, sa kapaligiran niya at maging sa mga strangers. Kasi bakit? Kasi gusto niyang yung mga tao pagkaroon pa rin ng pagkakataon. Kaya tingnan nyo yung sabi sa Genesis 18:32. Pero bago natin basahin yan, anong nangyari? Pinaalam ng Diyos yung kanyang plano. At ang sabi ni Abraham, Lord, alam ko po, hindi nyo po gagawin yan. At ang sabi ng Panginoon, sige, kung may 50, I will not destroy Sodom and Gomorrah. At anong nangyari? Nakapagsimula ng makipag-usap at intercede si Abraham until it reached to 10. Nang sabi ng Panginoon, sige, kung merong ganyang numero, hindi ko pupuksain o hindi ko sisirain, hindi ko di-destroy ang Sodom and Gomorrah. And so we can see here yung connection na si Abraham was open in conversing and in talking to God. Especially for other people. Ay, naku, minsan ang ating mga panalangin, ang laman na lang ay ang ating mga sariling kagustuhan at yung ating mga prayer requests, yung ating mga sariling kagustuhan. Ano po? 'Di ba minsan, ang mangyari, ang content na lang ng prayers natin, Lord, gusto ko pong maranasan ito, gusto ko po ito, gusto ko ito, gusto ko yan. Alam niyo yun, puro na lang tungkol sa atin. Pero si Abraham showed that in his connection with God, he was also he has this great desire to pray for people's safety and salvation.
Kaya po sabi dito sa ating leksyon, our mission cannot be successful without prayer, intercessory prayer. After meeting someone, after giving a sermon or a Bible study, we must pray for the people we have been in contact with. Kailangan tuloy-tuloy na tayo yung mananalangin para sa kanila. Tuloy-tuloy na tayo ay mag-i-intercede on their behalf. And of course, babalik pa rin tayo dun sa karakter. We cannot have this if there's no love in our hearts. We cannot have this if we do not have that connection with God. Pero ang gusto nating pansinin dito, no, aside sa nagpe-praise siya para sa ibang tao, his connection with God, that he's ready to talk to God like this, to intercede with all respect. Talagang, Panginoon, Lord, huwag po sana kayong magagalit, Lord, pero ito lang po yung aking pananaw, sa aking maliit na pananaw, Lord, ganito, ganyan. He was willing to do all of that. He was interceding on their behalf. And so we can see the connection of Abraham to the Father, and also his connection to people, his love for people, that he's praying for them. Kaya ang sabi ni Ellen White yan, love for perishing souls inspired Abraham's prayer. Grabe mga kapatid, it's love. And so it led him to pray. Kamusta tayo? Kamusta yung mga prayers natin? Mga kaibigan ko, mga kapatid ko, baka ang prayers natin, puro tukol lang sa atin, sa pamilya natin. I hope that we are also praying for, alam mo yung pag nagbabrowse kayo ng social media ninyo, di ba po, minsan, na-experience nyo ba to? Nagbabrowse kayo ng social media ninyo, habang nagbabrowse kayo ng social media ninyo, may mga kaibigan kayo, may mga friends kayo sa social media, na mapapansin ninyo, may mga ipopost sila na sila may pinagdadaanan na hirap, may pinagdadaanan na sakit, sila po ay medyo, yung puso nila ay medyo parang hirap, sila'y nabibigatan. Ano po, yung mga ganong pagkakataon, ay tayo dapat ay ready na ipag-pray din sila, na ang content ng prayer natin ay also sila. Ano po yung halimbawa, nakita mo, merong doon naglalabas ng kanyang saloobin. Let's pray for them. Kesa na maubos yung oras natin na scroll up lang ng scroll up at kung ano-anong pinapanood, why not reach out to people on social media? We start where we are. Ayan, kinukonek ko na naman sa digital evangelism ng AWR. No? Kasi nga po, naglilingkod tayo sa Center for Digital Evangelism. Na dapat we need to be sensitive dun sa mga needs. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, hindi po sa, hindi po sa pagmamalaki or it's just God's blessing that we are learning this, and I'm also sharing with you na ang ginagawa po minsan ng inyong lingkod as I try to browse and look at my social media, ang ginagawa ko po, pag may mga nakikita ko doon ng mga comment, of course, hindi all the time na nagagawa natin nagbabrowse dahil marami po tayong ginagawa. Pero may mga pagkakataon na meron tayong makikita doon ng mga posts, na mga talagang sila ay in need. And so, alam nyo, tapos may mga ipopost na mga pictures na something, then I will certainly try to reach out to that person and pray. But of course, alam nyo naman, hindi mo naman lahat makikita. Hindi lahat ng post. Pero yung pagkakataon na I open my social media at nakita ko yon, I will try to reach out to that person and pray. Or sometimes, if there's no opportunity to reach out, na kamustahin, I will include that in my prayers. But ang sabi dito ni Ellen White, it's love for perishing souls. Kaya na-inspire si Abraham na magkaroon ng intercessory prayer o mag-intercessory prayer para sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid ko, kamusta ang content ng prayer natin? Kamusta ang ating connection with God? Yung connection natin with God, yung prayer life natin. I hope that the content of our prayers is not just for ourselves and for our families. I hope that the content of our prayers also includes those people who are in need, yung mga, alam niyo, yung mga dumaranas ng kahirapan, karamdaman, at yung mga digmaan na nangyari, mga apektado ng mga digmaan, ng mga bagyo, at mga sunog, at marami pang iba. I hope that we have time to include that in our prayers. And of course, hindi po yan madali. Ang kailangan natin ay biyaya ng ating Panginoong Diyos, at tulad nga po binasa natin kay Ellen White, pag-ibig.
At para magkaroon ng pag-ibig na yon, lalapit tayo sa ating Panginoon Jesucristo, talagang magre-reflect tayo sa cross of Calvary na nagpakita ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. And as we continue doing that, the Lord will help us. At maganda rin siguro ipag-pray natin. Hindi siguro, ipag-pray natin, Lord, bigyan niyo po ako ng pag-ibig sa aking puso na maipanalangin ang mga tao sa aking kapaligiran. Kaya, grabe mga kaibigan, mga kapatid. Sometimes, even as I try to look at my life, minsan yung prayers is, alam niyo, very limited yung time praying for others. And so that's why we need to pray to the Lord na tulungan po tayo at mabago ang ating mga buhay upang nang sa ganun magawa talaga nating ipanalangin ang mga tao sa ating kabaligiran. Kamusta po ang inyong karanasan sa pagpe-pray sa inyong kapwa, pagpe-pray sa mga taong nangangailangan, pagpe-pray sa mga tao, sa mga social media friends ninyo na nakikita nyo may mga pinagdadaanan? Saan na po mga kaibigan, mga kapatid? Ito po ha, kung meron kayong makikitang post online na meron kayong kaibigan na naglalabas ng sama ng loob at marami pang iba, huwag nyo na pong gatungan. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, huwag nyo nang gatungan, huwag nyo na yung, alam mo yun, pag may maglalabas ng sama ng loob dyan, sasabihin nyo pa, nako, kilala ko yan. Minsan may mga ganun eh. Tapos minsan may mga tao na, alam mo yun, yung gagatungan pa yung galit ng tao, sasabihin niya, sis, bro, galit ka ba dun sa same person? May mga ganun pa. Instead of doing that, why not pray for the person? Why not reach out to that person and say a word of prayer? Sabihin mo sa kanya, bro, nakita ko yung post mo. I hope that you're okay. But it moved me to pray for you. Ha? Di ba mga kapatid? Ang ganda kung ganun. O kayong maglalagay tayo ng comment, ganun ang gawin natin. I don't know, sister, kung ano yung pinagdadaanan mo, but I just want you to know that I just prayed for you, and if you need more prayers, please let me know. Grabe! Kung ganyan ang ating presensya sa social media, mga kaibigan, mga kapatid, maraming mga tao ang makakakilala at mabibigyan ng pagkakataon na maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. But as always, we are reminded also in the story of Abraham, in reaching out dito sa Sodom and Gomorrah. Remember, he prayed for them, pero ano po nangyari? In as much that he wants to reach out all and to give opportunity, hope sa lahat ng tao doon, only few responded. Kaya nga pong sabi dito, the small number of residents of Sodom who were saved has implications for our own mission. Not everyone will be saved. We would like everyone to accept Jesus and His plan of salvation, but each person has free will. Our task is to invite as many people as possible to make the choice for Jesus. It is never a role to convert. Ang role natin ay ipakilala ang ating Panginoon Jesucristo upang nang sa ganon, they are left with no choice na parang ito lang ang choice ko eh. No. Ang role natin ay mabigyan sila ng pagkakataong pumili. Makilala nila ang ating Panginoon Jesucristo at sila ang pipili. Magpapasakop ba sila sa ating Panginoon Jesucristo o hindi? Pero ang ibig sabihin ba nito, hindi successful ang ginawang pagpe-pray? Baka mamaya may magsabi, ay, tingnan mo, pastor, nag-intercessory prayer, ilan lang ang naligtas? Tatatlo. Minsan parang ganun, para ba ang nangyayari? Yung success ng paglilingkod ay nakabase lamang doon sa numero. Hindi po ganun. Kasi at the end of the day, they have the free will. Pero at least ginawa natin ang part natin na mabigyan ang lahat ng pagkakataon makapili. Kung pipiliin nilang ating Panginoong Diyos or hindi. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, we can see the connection of Abraham to God. Interceding for people. We can see both ways, yung connection niya with God and connection niya with people because of that love that he experienced from the Lord. Ganun din po ang ginagawa niya. So number 1, mga kaibigan, mga kapatid, character. Number 2, connection. And number 3, ang nilagay ko po dito, sa paglilingkod ni Abraham na magandang makita natin, makita rin sa ating mga buhay, ay yung tinatawag na compliance.
Compliance, yung obedience. Grabe ang obedience, mga kapatid, ni Abraham. Yung submission ni Abraham, grabe. Alam nyo, pagbibigyan tayo ng pagkakataong pag-aralan lahat, grabe po si Abraham. Kaya no wonder he's called the father of faith. Pinag-usapan natin nung nakaraan, yung siya'y tinatawag ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi sa Hebreo 11, he went out not knowing where to go. By faith. Yung calling niya, mababasa natin sa Genesis chapter 12 and also described in Hebrews chapter 11, na kahit hindi niya alam kung saan pupunta, he was willing to go. He was willing to do it. He was willing to say, I will go. Alam nyo, kung na-miss nyo po yung study natin last time, pwede nyo pong balikan. Nandyan lang po yan sa aming social media account. 3 points. Mapapanood nyo rin sa Hope Channel. Nandyan lang po kasi bakit? In-emphasize natin doon, yes, mahalaga yung preparation. Pero even when you have prepared and you have seen yung mga possible dangers and all of that, pag naging klaro sa atin na tayo'y tinatawag ng ating Panginoong Diyos na pumunta doon sa lugar, we will go. At sabi ko nga po, napakaswerte natin kasi ngayon merong Google, may internet, Google, internet, merong mga navigational app na magagamit natin para i-check yung mga lugar. Nung si Abraham, wala pong ganyan, and yet he was saying, I will go. Gagawin ko. So yung compliance ni Abraham, napakatindi. Yung faith niya sa ating Panginoong Diyos, yung pagtitiwala niya sa direksyon, sa kagustuhan ng Diyos, he was willing to obey. Kamusta tayo, mga kaibigan, mga kapatid? Ngayon, grabe, lahat na nandyan. Na-check na natin lahat. Nakita na natin yung daan nating dadaanan. At minsan, pag nakita lang natin konting hindi komportable, para bang ayaw na nating tumuloy. At minsan, hindi na natuloy. But if it's clear that God is calling us, we need to be willing to say, yes, Lord, I will go. Gagawin ko, Lord. I trust in you, Lord. No matter what. Kaya alam nyo mga kapatid, yung pagmi-missionary, yung pagsiserve in different places, different countries, grabe mga kapatid. Talagang it's faith uplifting. Lalo na alam nyo po kung kayo ay nagbabiyahe madalas na mag-isa. Sa experience ko mga kapatid, grabe. Alam nyo yung karanasan mo na mag-isa ka lang madalas, na pupunta sa mga iba't ibang lugar. Grabe mga kapatid, naalala ko nung minsan. Alam nyo yun, pagdating ko doon sa lugar, hindi ako makakonect sa internet. Wala talagang internet. Ang nangyari, pinadala ko yung itsura ko, pinitsura ko yung sarili ko, sinend ko doon sa kontak ko, at pagkatapos sinend niya doon sa, tutulong daw po sa akin pagdating doon sa airport na susundo, at pagkatapos, hindi naman na-send nitong kontak ko yung itsura nung imimit ko. At pagkatapos wala, hindi makakonect sa internet. Kahit anong gawin ko, alam yun, yung sabi ko, sige, gagamitin ko na yung internet ng pang-Pinas dito sa ibang bansa. Magbabayad ka na ng malaking halaga. Pag on ko, wala pa ring internet. At alam nyo, sabi ko, sino kaya dito? At alam nyo, grabe mga kapatid, naalala ko, magpe-pray na lang ako, Panginoon. Bahala ka na, Lord. At alam nyo, sasabihin ko na lang, Panginoon, kayo po nagpadala sa akin dito. Lord, tulungan niyo po ako na ma-meet ko at makilala ko yung sino man, yung tao na natatagpo sa akin para po makapunta po ako doon sa venue ng lugar. Kasi wala na, Lord. Talagang wala na. Walang internet. Wala akong way to connect to the contacts. And yet, God in His grace, alam mo yun, syempre, normal, bilang tao, kakabahan ka. Labas ako ng airport. Sabi ko, sino kaya dito? And then, you're in a foreign land, ikaw lang mag-isa, hindi mo maintindihan ng lengguwahe. But God in His grace will take care of us. Amen? And so, yung compliance ni Abraham, hindi lang yun. Sa Genesis chapter 13, ano po nangyari? Nagkaroon sila ng pagtatalo ni Lot. At ang sabi yung tao nila pala. At pagkatapos sabi ni Lot, masyado na malaki yung ating mga resources at mga tao at nag-away na sila. Sige, mamili ka. Grabe pwedeng sabihin ni Abraham, ako munang pipili, patanda ako. Okay, dito ako, doon ka. Pero sabi niya, hindi, mamili ka. At pagkatapos pagpili ni Lot, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, pag binasa nyo po sa Genesis 13, basahin nyo mga kaibigan, mga kapatid, assignment nyo yan. Ang nangyari po, ang Diyos ang nag-guide sa kanya, ang Diyos ang nagmulat ng kanyang mga mata at nagsabi, ito ang magiging inheritance mo. Akong bahala
sa iyo. Maging sa kanyang pagpili ng lupain, hinayaan niyang ang Diyos ang manguna sa kanya. At sa Genesis chapter 19, yung sa Sodom and Gomorrah, remember, He interceded for them. He prayed for Sodom and Gomorrah. Nakiusap siya sa ating Panginoong Diyos. And yet, the outcome was different. Kasi bakit? It end up na kinakailangan ng Diyos in His mercy and in His righteous judgment na mag-rain ng fire sa Sodom and Gomorrah, and Abraham was willing to accept the answer of God to his request. Alam mo yon, yung ang sagot ng Diyos sa panalangin mo, no. Hindi. Hindi para sa iyo yan. And yet si Abraham believed in God, walked by faith, at tinanggap niya kung ano ang sagot ng ating Panginoong Diyos. Pag minsan tayo, mga kaibigan, mga kapatid, pag ang sagot sa prayer natin, no. Di ba, nasama ang loob natin. O yan, bilang tao, nasama ang loob natin. Nararanasan ko po yan. At minsan, ang mahirap lang pag minsan, sumama na yung loob, minsan nagtatampo na sa Diyos at hindi na magtatapat sa Diyos. Tatalikod na sa ating Panginoong Diyos. But Abraham trusted God. He believed that God knows best. And so even if the answer is no, even if the answer is different, exactly the opposite of what he's requesting, he was faithful to God. Ginawa pa rin niyang sumunod at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. And this shows the compliance of Abraham, his faith in the Lord. And no wonder he's called the father of faith. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope that you're inspired by this story. Na minsan na magiging sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay no. But even if it's a no, we continue to trust Him. Kaya ang pananampalataya natin, ang sasabihin ng Panginoon, ito po yung gusto ko. Lord, I'm begging you, Lord, ito po sana. At kung no po ang sagot ninyo, Lord, help me to love you and to accept your plans for me. Kaya mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon, and these are the qualities that made Abraham successful in God's mission. And ito rin po yung qualities na dapat meron tayo. Number 1, yung character. The character of love and willingness to show hospitality to the people around us, even to strangers. Our connection with God and our connection with people, na we are ready to intercede for people. And number 3, our compliance. That we're ready to follow and obey God no matter what. Nawa po sa 3 points na ito, na-bless kayo. At nawa po mga kapatid, tingnan natin, evaluate natin, and let the Lord show us sa ang ating mga puso, Lord, kamusta po ako sa aking karakter? Kamusta po ako sa aking connection? And kamusta po ako sa aking compliance sa inyo? Lord, kung ako po ay nagkukulang sa mga bagay na ito, tulungan niyo po ako. Nawa po yan na maging prayer natin. Lord, tulungan niyo po ako. I want to participate in your mission. I want to know you, Lord. At sa pagkakilala ko po sa inyo, tulungan niyo pong mabago ang aking buhay. Help me to have the character that will make you known. Help me to be connected to you always so I can pray for people and help me to comply to whatever you want me to do. Nawa po yung na-bless kayo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sama-sama po tayong yumuko sa panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo at maraming salamat na sa buhay po ni Abraham, kita po namin kung paano siya ay ginamit ninyo. Lord, tulungan niyo po kami na makilala kayo ng lubusan, na patuloy pong lumapit sa inyo, and sa paglapit po namin sa inyo, nawa Panginoon, makilala namin kayong lubusan, maranasan namin ang inyong pag-ibig, upang nang sa ganun magkaroon rin kami ng dakilang pag-ibig para sa mga tao sa aming paligid. Lord, help us to pray for other people. Help us, O Lord, to follow and obey your will, to submit to your will para po sa aming mga buhay. At kung ano man ang maging sagot ninyo sa aming mga panalangin, Lord, help us to obey. Lord, may mga kaibigan kami na kasama po namin ngayon na maaring may mga problema, may mga pagsubok sa buhay. Tulungan niyo po sila,
patnubayan sila, at ano man ang maging sagot nyo, Panginoon, magtitiwala lamang kami sa inyo because we know that you know what is best for us. Lord, salamat po, purihin ang inyong pangalan na kami lagi pong nagkakaroon ng pagkakataon magkasama-sama na mag-aral ng inyong mga salita. Purihin po ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa lahat-lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y nakatulong po ito upang mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na i-share ang video na ito upang mas marami pang makinabang ng mga kaibigan, mga kapatid, mga sumusubaybay. At again mga kapatid, I want to say thank you very much sa inyong pong patuloy na pananalangin at pagsuporta sa ating ginagawang ministry. At sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po namin gagawin ang paglilingkod nito at pagbubutihin pa po sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa mga susunod